Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-PCF. Muli po ay narito na naman tayo upang magbahagi ng nakakatakot na kwento. Pero bago tayo magsimula, shoutout ko muna ang ating nag-iisang member sa channel na ito na si Ma'am Cheng's channel. Maraming salamat po sa pag-member sa ating programa, Ma'am. Sa mga gusto pa pong mag-member, click nyo lamang po ang join button sa channel natin. Simulan na po natin ang kwento. Pinoy Creepy Files. Ako si Bong. Taong 1993 kung kailan 16 na taong gulang na ako nang mangyari ito. Dalawa lamang po kami na magkapatid. Kahit mahirap po ang buhay namin sa probinsya, kahit papaano, nakakakain naman po at nakakapag-aral. Mula nung bata pa lang kami, lagi kaming pinapaalalahanan na huwag magpagabi dahil nauuso ang kababalaghan sa aming lugar. Buti sana kung kababalaghan lang. Walang nasasaktan pero hindi ganon. Maraming kwentong pasalin-salin mula sa matatanda tungkol sa mga aswang. Naalaala ko pa, isang umaga Sir Alex habang naglalakad kami patungo sa eskwelahan. May nadaanan kami ng kapatid ko na umpukan ng mga tao sa tubuhan. Dala ng pagtataka at kuryosidad, nakiosyoso rin kami ng kapatid ko. Saglit lang naman yon kasi nga may pasok pa kami. Narinig namin ang sinasabi ng mga kabaryo naming nandudoon. Kagimbal-gimbal pala ang nangyari, Sir Alex. Kawawa naman si Inday. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Pinatay siya ng aswang. Tignan niyo oh, labas talaga yung lamang loob niya. Diyos ko, nagsisimula na naman sila. Nangyayari na naman ang nangyayari noon. Ang mga aswang, sumasalakay na naman sila. Sabi nung mga kabaryo naming nakapalibot sa bangkay ng kaawa-awang bata. Ayon sa matatanda, noong unang panahon, ang mga aswang ay hayop lamang ang binibiktima sa aming lugar. Ngunit sa bawat pagdaan ng panahon, ay unti-unti silang naging mabangis at mangtas. Na pati tao, nagsimula na silang mambiktima sinimulan sa mga sanggol hanggang sa lumalala ng lumalala. Kaya naman naglikha ito ng takot sa buong baryo ng mga panahon na yon. Tuwing sumasapit na ang gabi ay hindi na nagtatagal sa labas ng mga tahanan ang mga kabataan. Tapos maaga na rin natutulog sa takot na baka sila naman ang mabiktima ng aswang na gumagalat ng bibiktima ng mga tao, mapamatanda man yan o bata. Umugong naman ang iba't ibang kuro-kuro noon ukol sa nagaganap na krimen. Hati ang paniniwala ng ilan sa amin. May mga nagsasabing aswang ang may kagagawan. Pero sabi naman ng iba, Sir Alex, mga adik po at mga sindikato na nangunguha raw ng lamang loob na binibiktima nila dun sa mga kaawa-awang tao. Pinapalabas lang na aswang pero tao lang din umano ang may kagagawan nun. Minsan naguguluhan yung mga tao kung aswang ba talaga o mga taong halang ang kaluluwa ang nambibiktima ng mga tao sa aming baryo. Ganon pa man, upang makasiguro nagdodoble ingat pa rin lalo na kami ng kapatid ko. Na kahit saan pa naman kami nagpupunta nun. Pero ako, sir, sa totoo lang hindi ako masyadong natakot sa mga nangyayari. Kasi binata na rin ako noon Pero magmula nung makita ko yung kabaryo naming bata, doon ako nakaramdam ng kaba. Hindi kami nagpapagabi sa daan at maaga po kaming natutulog noon alinsunod na rin sa payo ng mga matatanda at mga magulang namin. Pero isang hapon, matapos ang hapunan, ay nagtungo ako sa lamay nung bata na nakitang wakwak ang tiyan. Ang batang kabaryo namin na pinatay daw ng aswang.
Kapag may namamatay sa aming lugar, Sir Alex, noong panahon na iyon, halos lahat naman po talaga ay pumupunta upang makiramay. Nang makarating kami doon, kukonti pa lang yung tao. Iyak ng iyak ang mga magulang ni Inday na yung pinatay ba ng aswang. Nagtaka na lang sila pagising nila sa umaga ayon sa kanila. Wala na ang anak nila. Akala raw nila nasa labas lang ng mga oras na yon kasi maaga rin talaga gumigising ang batang iyon. At hindi rin nagpapaalam tuwing lalabas ng bahay sa kanyang mga magulang kahit na madilim pa ang kapaligiran. Matagal kaming nagkukwentuhan ng kanyang mga magulang noon. Hindi ko na malayan, Sir Alex. Inabot na pala ako ng 8:00 pasado ng gabi. Sa lugar namin kapag anong oras, parang malalim na yan eh. Tahimik na masyado. So naisipan ko na magpaalam na dahil medyo malayo-layo pa ang lalakarin ko. Salamat sa iyo, Bongski. Mag-iingat ka dyan ha. Opo, Manong. Noong magumpisa na akong maglakad, ay meron pa naman po akong mga kasabayan noon na grupo ng kababaihan at kalalakihan. Pero habang lumalayo ay unti-unti rin silang nawawala dahil nauuna sila sa akin. Ako yung pinakamalayong bahay. Hanggang sa mag-isa na lamang po ako noon na naglalakad sa madilim at wala kahit na isang poste ng ilaw sa kalsada. Wala ka rin naman talagang makikita na ilaw doon kasi malayo sa kabiasnan ng lugar namin. Pero hindi naman po ganun kalayo ang bahay namin mula roon na siguro sa aking pagkakatansya ay wala ng 500 metro. Maliwanag ang gabi na yon, Sir Alex. Malaki ang buwan at walang kaulap-ulap na nakaharang. Pagdating ko po sa kanyugan ng pagmamay-ari ni Mang Tuning, ay napahinto ako sa aking paglalakad ng makaramdam na tila may yabag ng paa na papalapit sa aking kinatatayuan. Yun bang parang nakapaalang at may mga putik na naaapakan. Napahinga ako ng malalim nun. Naalala ko ang paalala ni Manong, mag-ingat ka dyan, Bongbong. Patingin-tingin ako palingon-lingon sa gawing likuran pero walang katao-tao sa paligid. Nawala rin po bigla yung yabag na yon noong huminto ako. Sino yan? Ikaw ba yan, RJ? RJ! Tawag ko pa sa kapatid ko kasi baka sila lang ito na pinagtitripan ako. Ngunit walang sumasagot. Tanging mga kuliglig lang ang naririnig ko ng mga sandali na yon, Sir Alex. Pero inisip ko na lamang po na guni-guni lang. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. May naririnig na naman akong yabag ng paa na tila sumusunod na naman sa akin. Hanggang sa mapagtanto ko, Sir Alex. Tuwing hihinto po ako sa paglalakad ay humihinto rin ang mga yabag na naririnig ko na yan. Tapos may mga kaluskus pa sa mga halamanan. Nagsimula nang manindig ang aking balahibo. Pero hindi ko na lang pinansin. Hindi ako nagpadala sa aking nararamdaman. Nagpatuloy po ako sa paglalakad. Dahil kakoy lalo lamang ako matatakot kung mananatili akong nakatigil sa aking pinatatayuan. Nagmamadali na ako hanggang sa makalabas sa kanyugan. Pero dumating naman ako sa kawayanan at sagingan. Dito, habang naglalakad ako, panay lingon ko dahil ramdam ko talaga na merong nakasunod sa akin. Tapos yung mga puno ng kawayan, Sir Alex, naku, sobrang nakakatakot talaga. Sa unahan, naririnig ko parang niyuyog-yog ang lakas ng mga dahon, pati nasa likod. E di nagpatuloy na ako, nagmamadali. Nang ilang sandali pa, sa di hinaasahan ay may nabangga akong isang matandang babae na puti ang buhok. Napakahaba ng buhok niya, abot hanggang tuhod.
Tumalbog kaming dalawa lalo na ako, Sir Alex, na para bang ang lakas ng puwersa ng nabangga ko na yon. Pagtingin ko sa kanya, tao pala. Nakatitig sa akin na halos hindi kumukurap. Hindi ko siya nakikilala kaya naman agad akong tumayo at humingi ng pasensya. Sorry po manang, hindi ko po sinasadya. Ba't po kasi humarang kayo sa daan? Sabay bangon, atras at pagpag ng mga buhangin na dumikit sa aking puwet. Tuwing lumalabas po kami ng bahay, Sir Alex, lalo na ako, kami ni tatay. Suot-suot ko ang aking rosaryo mula sa simbahan. Dadalawa lang po kasi yun eh. Araw man o gabi, dala at suot namin yon. Dahil feeling ko talaga ay protektado ako sa mga masasama sa paligid. At alam nyo ba, bukod sa pagdadasal at pananampalataya, ito ang tingin kong isa sa mga dahilan na nakapagligtas sa akin sa tiyak na kapahamakan. Paano naman po kasi, yung matanda na yun ay batid kong hindi siya normal. Naaaninag ko ang mga mata nitong mapupula. Sa kanyang reaksyon, nakikita kong gusto nitong lumapit sa akin pero hindi niya magawa tapos noong nabangga ko siya, talagang napaatras din po siya noon. At yung pinakahinding-hindi ko malilimutan sa tagpo na yon ay ang mga mata niyang mapupula na gumagalaw. Nakatitig sa mata ko tapos bigla siyang titingin sa rosaryong suot-suot ko. Take note, yung mata niya lang po ang gumagalaw. Hindi yung kanyang muka. Sobrang nakakatakot talaga. Sa totoo lang, Sir Alex, hindi po talaga ako masyadong matatakutin. Pero ng mga sandali na yon na napatunayan ko talagang may aswang at nasa aking harapan na. Sobra po akong kinilabutan pagkat batid kong may gusto rin siyang gawing masama sa akin noon. Na para bang tingin niya sa akin ay masarap na pagkain. Malalaman mo talaga na aswang ang isang taong kaharap mo sapagkat may kakaiba silang amoy. Yung buhok naman po ng matanda na hanggang tuhod ay parang gumagalaw ng kusa, parang umaangat. So, yun nga po ang ginawa ko. Humingi ako ng sorry tapos nagpaalam na uuwi na. Iniwasan ko ang matanda na gusto pang humarang sa dinaraanan ko noon. Kaso hindi niya naman magawa. Hindi siya sumasagot. Aswang talaga. O para bang yung utak niya hayop. Hanggang sa nagdasal ako ng nagdasal ng pabulong. Hindi po yung sa isip lang na pagdarasal kundi binibigkas ko talaga ng pabulong. Dito dali-daling lumayo ang matanda pagkatapos ay huminto naman sa unahan at nanatiling nakatayo. Para siyang tuod doon na nakatitig sa akin. Iba na to, sabi ko. Sa buong buhay ko po, Sir Alex. Yun ang unang pagkakataon na makaramdam ako ng matinding kilabot. Akala ko nga mapapalaban na ako noon eh. Kasi meron naman po akong dalang matulis na bakal yari sa tanso na nasa mga isang dangkal din yung haba. Pinasadya ko talaga yun dahil may mga kwento po sa amin. Takot daw ang mga aswang sa matutulis na tanso. Subalit hindi ko naman po inilabas ng mga sandali na yon. Hindi ko ipinakita sa kanya. Baka kasi pag ginawa ko po yun, Sir Alex, mas lalong magagalit sa akin ang aswang. Ang akin lang talaga, pangdepensa ang tanso na yon na matulis kung sakaling atakihin ako o kaya'y unahan. So habang nagmamadaling umalis ay palingon-lingon po ako sa kanya. Ngumiti ito sa akin. Isang ngiti na parang kakain ng tao. At ang nakakatakot na part, paglingon ko, wala na siya sa kanyang pinatatayuan. Takot na po ako ng mga sandali na yon. Akala ko pa'y mararanasan ko na rin ang naranasan ng iba. Pero sa isip ko, hindi ako magpapatalo. Lalaban talaga ako, buhay man o patay. Di ko hahayaan na basta na lang makuha ang aking katawan ng mga masasamang nilalang.
Hindi ko kilala ang naturang matanda. Basta na lamang po siyang sumulpot sa may kakahuyan at batid kong may masama siyang balak sa akin noon. Kaso hindi po natuloy dahil sa aking pagdarasal at sa suot-suot kong rosaryo. Para akong maihina sa takot, pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Nakiramdam lamang po ako. Wala na akong naulinigang anumang kaluskos o yabag ng mga paa. Kaya naging kampante po akong bagtasin ang madilim, makipot at mahabang kalsada. Buong akala ko'y okay na, Sir Alex. Pero dito pa pala magaganap ang nakakapangilabot at nakakapanindig na pangyayari sa buhay ko. Hinding-hindi ko po ito malilimutan. Habang naglalakad, nang bigla na lamang po may tumama sa aking ulo. Nawalan ako ng balanset nada pa. Halos mahilo ako o nahilo at nagdilim talaga ang aking paningin. Saglit na hindi ako nakabangon. Akala ko katapusan ko na. Pero hindi, ngunit munti ka na. Hindi ko nakita kung sino ang humampas sa ulo ko. Gusto kong sumigaw at humingi ng saklolo kaso wala talaga akong makitang tao sa paligid noon. Madilim na alam ko naman talagang walang tao na. At akala ko noon katapusan na rin ng aking buhay. Napaupo naman po ako noon at muli ay nagdasal ng taimtim habang hawak ang aking patalim. Batid ko ang pananakit ng aking ulo. Hanggang sa tuluyan pong dumilim ang aking paningin at nawala na ng malay. Matapos noon, hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari. Sir Alex, nagising na lamang po ako sa ingay ng mga tao at parang binagsak ako sa lupa. Alam niyo ba kung saan ko natagpuan ang aking sarili? Sa isang sementeryo na luma at ako po ay nasa loob ng sakong kulay itim pero bukas naman yon. Dali-dali akong nagpupumiglas. Pagkatapos ay lumabas sa sako. Pagtingin ko sa aking tabi, may naaagnas na bangkay. Nakakalibing pa lang. Binasag yung puntod niya at inilabas ang bangkay na yon. Nasuka talaga ako nang makapa ko ang bituka ng bangkay na nasa labas na rin ng kanyang sikmura. Kinapakapa ko naman ang aking katawan kung may sugat ba pero wala naman po. Okay lang ako kako. Pero hindi ko talaga alam kung sinong nilalang ang nagdala sa akin doon. At isinilid pa sa sako kaya takot na takot ako. Hanggang ilang sandali lang dumating na nga ang nanay at tatay ko pati na mga tao. Mga kapitbahay sa aming baryo. Madaling araw na ng mga oras na yon, Sir Alex. 1:00 o 2:00. May mga sugat ako sa kamay at paa palatandaan na parang hinihila ako o binabagsak hanggang sa makarating sa sementeryong iyon. Sobrang pasalamat ko, buhay pa ako. Dali-dali naman nila akong tinulungan, pinatayo. Pero sa puntong iyon bagaman nanghihina, okay po talaga ang aking pakiramdam. Ang ulo ko lang masakit. Mabuti na lang, may nakakita Sir Alex kaya natulungan ako nila tatay. Ayon sa isang residente na kagagaling lang sa Lamay, si Mang Joseph. May nakita siyang matanda na may pasan-pasan na sakong kulay itim. Tila hirap na hirap ito sa pagpasa na para bang may matutulis na bagay sa loob ng sako kasi bigla-bigla na lang daw umaaray at nilalapag niya sa lupa ang sako niyang iyon. Nang makita ni Mang Joseph, syempre maawain yun sa mga matatanday. Tinanong niya ito at inalok na tulungan. Kaso bigla raw pinasa ng matanda ang sako at tumakbo. Nanlilisik ang mga mata nito. Itinakbo niya kahit na mabigat. Nang dahil doon, nagtaka talaga si Mang Joseph at isa pa. Hindi niya kilala ang matanda na yon, kumbaga hindi taga-baryo. Tiyempo rin naman na dumating si nanay at tatay, nakasalubong si Mang Joseph. Tinanong nila kung saan daw ako. Oy Pre Joseph, ikaw pala.
nakita mo ba yung anak kong si Bong? Di pa kasi umuwi, gabing-gabi na. Ha? Hindi eh. Pero napansin ko kanina pa yun umuwi. Maaga pa yun eh. Ha? Pero hindi pa siya dumadating sa bahay eh. Kung ganun, saan kaya siya pumunta? Baka may girlfriend. Ay wala pang girlfriend ng bata na yun. Sumagot naman ang aking nanay at sinabing, "Naku, baka kung ano na nangyari sa anak ko. Nasaan ka na Bong, umuwi ka na?" Sabi ng aking nanay habang umiiyak. Nang bigla na lang naalala ni Joseph yung matandang babae na may pasan-pasan na sakong itim. Teka, yung matandang babae? Anong matandang babae pinagsasabi mo? Alam niyo naman na may aswang na umaatake sa ating baryo, di ba? Yung matanda na yun, bago lang. May pasan siya na sakong malaki. Parang gumagalaw yung sako eh. Hindi yung taga rito. At ang langsa niya. Ha? Totoo? Hindi kaya si Bong yun? Saan siya patungo? Doon, papuntang sementeryo. Tara pare, sundan na natin. Sagot ng aking tatay. Dali-dali nilang sinundan ang matanda na may pasan na sako. Nagdala sila ng iba't ibang pang-ingay. Yung isang kapitbahay may bell siya na medyo malaki. Dinala niya at pinaingay habang tinatawag ang pangalan ko. Kasi baka naingkanto rin daw Sir Alex eh. Lahat daw kasi ng mga masasamang nilalang. Kapag mag-iingay ang mga tao ay ibabalik nila yung kanilang tinangay. At yun na nga po, dito na ako nagising. Parang binitawan ako noon kasi naramdaman ko ang likod ko na bumagsak sa lupa. Ang sabi-sabi, maaaring iniwan na lang daw ako ng aswang kasi hinahanap ako ng pamilya ko at ng mga tao sa baryo namin. Tulong-tulong na po kasi ang lahat noon eh. Sinusuyod na pati yung mga tubuhan. Hindi nila ako natagpuan doon kundi sa sementeryo. Yung ibang mga naghahanap sa akin hindi pa nila alam na natagpuan na ako. Kasi sa ibang dako rin sila nagtungo eh. At yun na nga, doon nagkita-kita yung iba pang tumulong na naghahanap. Awa ng Panginoon, wala akong malalang sugat sa aking katawan. Bukod sa bukol sa aking likurang ulo. Biglang sumagi sa isip ko na may pumukpok sa ulo ko noon bago ako nawalan ng malay sa sagingan. Aswang daw ang pumukpok sa akin. Yun din talaga ang paniwala ni Mang Joseph na nakakita sa matandang babae na merong pasan-pasan na sako at parang nahihirapan. Siguro dahil daw yun sa mga bagay na daladala ko ng mga sandali na yon at sa rosaryo na suot-suot ko. Dahilan kung bakit nahihirapan ang aswang. At yun na nga po ang nangyari habang nagkukumpulan ang mga tao sa labas ng aming tahanan madaling araw. Bigla na lang dumating ang isang grupo ng kalalakihan kasama ang albularyo na naghahanap sa akin. Nahuli na namin ang aswang. Saan? Nandun sa abandonadong gusali. Ginapos namin. Buhay pa ba? Buhay pa. Hali kayo, puntahan natin. Sumama na rin ako sa pagpunta, Sir Alex. Pagdating doon, nakagapos ng malalaking lubid ang nilalang na tumambad sa amin na may tarak pang pinatulis na kawayan ang gilid ng dibdib. Pero buhay na buhay pa. Isa itong aswang na may matutulis na ngipin. Tao ang figura ng katawan, pero malaki ang pagkakaiba. Mabalahibo ito. Matutulis ang kuko sa kamay at paa, lalong-lalo na sa bibig. At ang mga tenga, pahaba na matulis din. Tanong ng albularyo. Ito ba ang nakita mo, Bong? Hindi eh. Kasi hindi tao yan. Matandang babae yung humarang sa akin sa kanyugan. Halimaw yan eh. Tao rin ito na ganyong aswang lang. Babae ito. Ikaw nung Joseph, ano sa tingin mo? Para sa akin, ang mga mata niya, mukhang siya nga. Siya yung nakita kong may pasan na sakong itim. Pareho sila ng mata eh. Pero yung buhok niya, hindi mahaba. Mahaba yan. Nagmumukha lang hindi mahaba kasi naging kulot sa pagkabuhaghag. Pero tignan mo. Sabay hinila ng albularyo ang buhok nito.
Napakahaba nga, abot hanggang tuhod. Dito'y kumpirmado, siya nga ang aswang. Sinubukan nila itong tanungin Sir Alex ngunit hindi talaga sumasagot. Nagpupumiglas at gustong mangagat ng tao pero sa bawat orasyon ng albularyo, umaatungal ito sa sakit at nagmamakaawa. Ang sabi ng mga tao ay papatayin na ito kasi salot sa baryo. Ngunit pinigilan ng albularyo dahil gusto niyang malaman muna ang pagkakakilanlan nito at kung saan nagmula. Patatagalin pa ba yan? Ano palang balak mong gawin? Tanong ni tatay sa albularyo. Dito na lang muna ito pare. Kahit na ilang araw lang, mananatili muna siyang nakagapos. At hanggat hindi siya umaamin, pahihirapan ko muna. Sige, ikaw ang bahala, pero siguraduhin mo na hindi yan makatakas ha. Ako ang bahala. Umayag ang mga tao basta't siguradong hindi makatakas ang aswang. Lalong-lalo na yung mga pamilyang na biktima talaga. Gusto na nga nilang patayin nun eh. So ang nangyari ay ginapos nila yung aswang na yon, kinadena pa. Pagputok ng liwanag Sir Alex, nakakaawa ang hitsura ng aswang. Bumalik kasi ito sa normal na tao at dito ngay nakumpirma talaga na yung matandang nakasalubong ko sa kanyugan ay siya rin po yung aswang na iyon. Siya rin po yung nakita ni Mang Joseph na may pasan-pasan na malaking sakong itim. Kinuha ng albularyo ang aking suot na rosaryo at pinasuot sa aswang. Sumisigaw ito, masakit daw at nagmamakaawa. Kitang-kita ko umusok talaga yung leeg niya noong dumikit ang rosaryo dito. Paliwanag pa ng albularyo, buhay ang rosaryong suot ko dahil may basbas ito ng simbahan at kaparian. Itago ko at alagaan dahil isa ito sa mga bagay na makakapagligtas sa akin. At yun na nga po, tuwing umaga na sa normal ang matanda. Pero may mga gabi na bigla-bigla na lang nagiging aswang o halimaw. Nagpupumiglas pero hindi makaalpas. Malakas ito masyado ngunit sadyang hindi niya kaya ang lakas ng albularyo. Halos 1 linggo nila itong pinahirapan at pinapaamin. Pero hindi talaga. Hindi nagsasalita. Hindi nila nalaman ang pangalan nito kaya naman tinapos na nila ang buhay. Pero bago yon, tinanggalan nila ng lana. Dito nagsimula ng manghina. Marami nang pinatay sa baryo ang aswang na yon. Kalimitan mga bata't sanggol. Mayroon din namang matatanda. At ako ang isa sa mga muntikan ng mapahamak. Na kung hindi lang siguro nakaramdam ng kakaiba ang aking nanay, malamang sa malamang patay na ako, Sir Alex. Yung nanay ko kasi, kwento ko na lang, habang hawak niya ang baso umiinom ng tubig, ay bigla po itong nabasag sa kanyang kamay at nahulog. Pagkatapos nun, naalala niya agad ako. Di niya rin alam kung bakit ako ang sumagi sa kanyang utak ng mga sandali na yon. Imbis na sa baso kasi nga, biglang nabasag at nahulog eh. Pero ako agad ang kanyang naisip. Parang may gabay daw na nagtimbre sa kanya na nasa panganib na ang aking buhay. Kaya dali-dali silang lumabas ni tatay noon. Sa awa naman po ng Panginoon, basta lagi po tayong nagsisimba, nagdadasal at nagtitiwala ng buo sa kanya. Talagang hindi po tayo basta-basta mapapahamak. Ako, although nasaktan po ako noon pero buhay po ako, Sir Alex. Alam kong hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Yun lang. Malaki ang utang na loob ko kay Mang Joseph. Isa rin po siya kasi sa instrumento na ginawa ng Diyos. Kaya po natuntun ako ng buhay sa sementeryo. Kung hindi niya po nakita yung matandang aswang siguro, pinagbiestahan na ako ng mga aswang na kasamahan ng matanda na iyon. Batid kasi namin sa baryo, Sir Alex, hindi lang iisa ang aswang na gumagala, kundi meron pang iba. Pati mga karatig baryo ganun din. Maingat sila. Pero noong nawala yung matandang mangtas na aswang sa aming baryo, tumahimik na kahit papano ang aming lugar. Wala nang mga hayop na namamatay at wala na rin batang nabibiktima. Wala nang dinumog at wala nang binagat ng aswang. Subalit hindi pa rin po talaga kami nagpakampante lang.
Lalo pat malayo ang lugar namin sa kabayanan. Malalayo ang kapitbahay kaya naman. Kung ano ang nakagawian noon, ginagawa pa rin ng karamihan. Maagang natutulog yung mga tao, hindi na lumalabas ng bahay ang mga bata kapag madilim na. At lahat ng mga bahay, meron na pong sari-sariling pangkontra. Sa awa ng Panginoon, naging okay naman po ang lahat. Nanumbalik ang sigla at saya ng aming baryo. At yun na po ang kwento ng sender natin para sa araw na ito. Maraming salamat. Sa mga gusto pang magbahagi ng kanilang mga kwento, isend nyo lamang po sa ating email. Ang email po natin, smcreepystories@gmail.com. Muli, nagpapasalamat ako sa walang sawang pagsuporta sa ating programa. Hanggang sa muli po, magandang araw.